nagsumbong kasi siya sa akin sa pamamagitan ng chat na tungkol doon sa ginawa nung kagwang sa kanya na pinagmumura daw siya. What's up mga katangay? Welcome back. This is my YouTube channel, Katangay PLC. Sa mapagpalang araw mga tayo. Good morning, good afternoon, at good evening. Alright mga tayo, mag-reaction tayo for today dito sa YouTube channel ni Ka-Business Official, ang ilong ni Kalingap Rab. Kung hindi ka pa nakasubscribe, i-subscribe natin mga tayo. Supportan natin. Isa itong napakasipag na charity vlogger din. I-subscribe, like, and share. And don't skip ads. At kanyang anak, si Papa Dins TV. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa kanyang YouTube channel, i-subscribe natin kanyang YouTube channel, like and share natin, and don't skip ads, panoorin natin mga tayo. At ang Ka-Business Family, ang second channel nila. At makasama ko mga reactor, Anime Reactor TV, Anime Reactor TV. Supportan natin Alminda Mix Vlog, Ana Reality Vlog, Taong Gala, Mamplers Channel, at Kalingap Turak, at si Inday Okray TV. Supportahan natin mga tayo. Alright mga tayo, mag-reaction tayo sa isang vlogs niya. Ito ay si nakausap niya nga si Wakiwak TV. Supportahan natin mga tayo. Dito mga tayo, may siniwalat nga si Wakiwak TV, at para malinaw dahil sa patuloy sa ni Rick Aningat na paninira kay Ka-Business Official. Dito mga tayo, panoorin natin at gawa natin ng reaction. Samahan niyo mga tayo. Tara mga tayo. Pasensya ka na sa abala ha. Okay. Meron lang akong importanteng itatanong at kailangan sa iyo. Alright, dito mga tayo, kausap niya si Wakiwak, at dito nagtanong nga si Ka-Business Official na gusto may itanong at malinaw rin talaga na para malinaw, di ba mga tayo, para siyempre nakakaano na rin talaga yung si Sir Ka-Business na siya tumutulong lang man din sa mga kababayan natin na pero mayroon nagagawa ng issue kay Sir Ka-Business Official, di ba? Napakahirap na isang charity vlogger mga tangay. Tulong si Sir Ka-Business Official. May nag-question, nagagawa ng issue sa kanya at malapit pa sa kanya, at isa pa yan, natulungan pa ni Sir Ka-Business Official si Wakiwak sa pag-ano ng YouTube channel niya. At dito nalaman natin pag ni Wakiwak pag isiniwalat niya. Yung katungkol sa itong siguro naman tawag nito, napapanood mo yung mga vlog sa akin tsaka kay Rick Aningat, diba? Kay Rick Aningat, si Rick Aningat. Meron kasi akong magiging desisyon. Gusto ko lang sana na maging tawag nito pulido at tama yun si Sir Ka-Business Official, para hindi siya pulido na ebidensya, dahil wala na sa lugar si Rick Aningat pag paninira niya kay Sir Ka-Business Official, di ba? Hindi na lang manahimik at mag-vlog, magsuportahan, gusto magpapansin, di ba mga tangay? Dahil kita naman natin ang YouTube channel ni Aningat mga tangay. Rick Aningat ay walang views. So dito gagawa siya ng issue sa kay Sir Ka-Business para napansin ang kanyang YouTube channel. Normal naman yan mga tangay. So dito para maging awareness din sa mga viewers na huwag suportahan ganyang tao. Di ba? Isa siya natulungan ni Sir Ka-Business i-promote ang YouTube channel para makilala siya pa ang dahilan na mawala yung tiwala ni Sir Ka-Business Official sa kanya, di ba mga tangay? Sayang, napakasayang ng pagkakataon mga tangay na ma-promote ng medyo taas na rin talaga, maka-influencer na rin si Sir Ka-Business Official na mawala yung tiwala, di ba mga tangay? Isa pa siya na malapit na naninira pa dito kay Sir Ka-Business. Tutuloy natin mga tangay para malawanagan tayo na siyempre normal yon, hahanap si Sir Ka-Business Official ng mga ebidensya rin para ano ba ang dahilan, di ba mga tayo? Tuloy natin. Kumbaga
kumbaga, siyempre, bahagi pa rin ng pag-iingat na hindi tayo... Oo, pag-iingat na rin. Siyempre, may pinangalagaan si Sir Ka-Business Official. Ay, siyempre, big YouTuber na rin, influencer si Sir Ka-Business Official. May pinahawakan na obligasyon at marami maapektuhan mga tangay. O marami si Sir Ka-Business na tutulungan ng mga beneficiary niya, mga tinutulungan. So, gusto niya rin malinawan at kaya nakontak niya to si Wakiwak, di ba mga tangay, para isa rin sa ebidensya si Wakiwak TV kung sino ba talaga si Rick Aningat, di ba? Ang tunay na ugali, lihim, di ba mga tangay? Malagay sa alanganin. Okay, kasi napuno na ako rito kay Aningat. Kahit sino maraman mga tangay na si Sir Ka-Business Official, tulong ng tulong, tapos kung sino maraming natulungan si Sir Ka-Business, siya pa ginagawa ng issue, siya pa di ba? Kahit sinong tao matay na magagawa ng issue na maraming kabutihan ginagawa, magagalit kay Rick Aningat, na imbis mag-focus siya sa kanyang YouTube channel, paano siya maglago, magkaroon ng viewers, organic, ay kailangan niya pang manira si Sir Ka-Business Official pa, di ba mga tangay? Focus na yung aking pasensya. Lahat ng paraan ginawa ko para lang sana maging okay. Nagmukhang tanga na nga ako sa aking YouTube channel na kaya lang wala eh. Boss, napakahirap mga tangay na magkilos, magtulong kung may issue mga tangay. Hindi ka mapapakali yan mga tangay. Totoo yan. Kaya nararamdaman ko si Sir Ka-Business Official, ginagawa niyang paraan, naka-upload araw-araw to upload sa isang araw, para may uploads, para araw-araw may mga tulungan, di ba mga tangay? Pero kay Rick Aningat, ginagawa niya ng issue si Sir Ka-Business para masira, di ba? Di ba? Saan ang justisya dito mga tangay? Kaya si Wakiwak TV natawa din nga na hindi makapokus na si Sir Ka-Business Official sa paggagawa ng pagtulong. Oo, di ba mga tangay? Yung kailangan ko sana sa iyo, boss, kung okay lang yung di ba nabanggit mo, meron kayong naging conversation ni Rick Aningat bago pa pumutok itong issue naming dalawa. So, ibig sabihin si Wakiwak TV ay may communication ni Rick Aningat, at ito ay gusto malaman nga ni Ka-Business Official para malinawan din mga tangay, para malinaw yung matindi ang galit o bakit ini-issuean niya si Sir Ka-Business, anong dahilan, di ba tayo, di ba, sa views, sa sponsor, kayo na lang mag-usgan yan mga tayo, comment daw below kung anong sa tingin ko sponsor. Wala namang ginawa si Sir Ka-Business Official. Katulad sa aming mga reactor, inakap niya kami na maging reactor, mag-react sa mga vlogs niya. So sa mga lumalapit dyan, sa mga collaboration kay Sir Ka-Business Official, ay welcome. Tapos may ganito mga senaryo na naka-collaboration, naging abusado na, di ba mga tulad ni Rick Aningat. Malaking bagay, opportunity, may makaka-collaboration na vlogger katulad kay Sir Ka-Business Official mga tangay. Ihirap kaya magsimula mag-vlog na wala mag-promote ng channel mo, di ba? Real talk lang tayo mga tangay. Mayroon. Oo. Boss, hindi ba inamin ni Wakiwak na mayroon silang conversation ni Rick Aningat, at ito alamin natin mga tangay. kalalabisan kung okay lang ba kung i-send mo sa akin yung kahit mga tawag nito, screenshot lang. I-review ko, reviewin ko lang, pag-aralan ko lang, i-analisa ko lang, at para makapag-desisyon ako kung anong dapat gawin sa tinamahan ng magaling na ito. Pwede boss, para sa ikaliliwanag ng mga viewers at sa ikakaalam ng mga viewers, pwede kong i-forward sa'yo, i-screenshot saka i-forward dyan sa'yo. Buti pa to si Wakiwak TV, loyalty kay Ka-Business Official. At inyong conversation, imbis kampiyan ni Wakiwak si Rick Aningat, ito ay
ay nag-agree siya yung ebidensya na conversation nila i-ano kay ka-business official. Isa rin yan sa paglilinaw mata. Hindi yan gusto, sabi nga ni Sir Ka-business, gusto yung paglilinaw, pag-analisa niya yung conversation ba kung anong dahilan, di ba mata. So binabalanse dito ni Sir Ka-business official para hindi niya rin si Wakiwak ay si Rick Aningat na bakit anong dahilan niya, bakit galit na galit siya kasi Sir Ka-business, anong dahilan, di ba matay, yung sa sympathy, di ba matay. So kung gusto niya sumikat siya, magpasikat siya sa sarili niya. Huwag siyang mangdamay, idamay Sir Ka-business, igawa niya ng issue, kung may issue man, kakarate siya ng issue, di ba matay, si Rick Aningat para sa sympathy, para dumugin na kayang YouTube channel, di ba matay. Tuloy natin. Nagsusumbong kasi siya sa akin sa pamamagitan ng chat na tungkol doon sa ginawa nung kagwang sa kanya na pinagmumura daw siya. So dito matay, nagsusumbong siya kay Wakiwak dahil inano daw siya ng kagwangs at pinagmumura. Ay, kung tama ba naman yung ginagawa niya, kung sinisiraan niya yung kagwang kay Sir Ka-business, di ba? Kung ginagapang niya, kung dami siyang salita, bakit hindi pagtanggol ng kagwang si Sir Ka-business, pagmumurahin siya? Ay ang kagwang ay malaking tulong sa kanila. Kasi si Sir Ka-business, may allowance siya sila eh. So, baka may sinalita naman siguro doon si Rick Aningat at baka sinusulsulan ay kung hindi nagpanig sa kanyang mga kagwangs, baka minura siya, di ba mga tangay? Kung maganda nga dikain niya, bakit hindi siya murahin, di ba? Di ba? Baka may sarili siyang agenda. Kaya dito, believe din ako kay Wakiwak TV, lahat na conversation sumbong ni Rick Aningat sa kanya ay yan niya, pinapasa niya kay business official. Ito maganda. At pag-aalam ko kay Wakiwak ay may katungkulan dati sa Lupon o sa barangay, may katungkulan. So maganda rin ito na may alam sa batas si Wakiwak. Di ba mga tayo tuloy natin? Ngayon sabi ko sa kanya, bakit? Tinanong ko siya kung bakit. Galing si Wakiwak magtanong. Kaya tinanong ni Wakiwak siya, bakit? Diba, siyempre magtatanong yun, bakit mo kinukwentuhan si ganito, ganyan, di ba? Hindi naman pwedeng walang dahilan kaya nagsabi yung mga kagwang sa'yo, saka bago kasi yun, pinarinig niya sa akin yung tama. Hindi naman pwede hindi naman dapat pwede walang dahilan bakit minura siya ng kagwangs, di ba? May dahilan, di ba? May dahilan. Baka may binitawan sa salita. Kung binatawan ng salita na hindi rin maganda, talagang kamura-mura siya, di ba? Tama si Wakiwak, di ba? Baka may binitawan siya ng salita na may dahilan, di ba? Sinenda sa akin yung voicemail nung mga pinagsasabi ng mga kagwang sa kanya, no? Sabi ko, correct, baka may mabigat na dahilan kaya ka nagsalita yung mga ganyan kasi hindi naman basta. Totoo. Maganda to, tinanong rin ni balanse si Wakiwak. Tama yun, tama. Baka may sinalita siya na mabigat din na nakasama sa loob ng mga kagwangs, di ba? Kung wala naman dahilan bakit siya mumurahin, di ba, mga tangay ng kagwangs? Baka may dahilan na mabigat na dahilan na na nasakta ng mga kagwang at minura siya. Baka dinipinsan ng mga kagwang si Sir Ka-business official. Ba't mo sisiraan Sir Ka-business? Ay marami na tulungan yan. Isa na kami mga kagwangs. Baka minura siya ng mga kagwangs, di ba? Mga tangay. Basta yung mga ganyan mga tao na yan imposible naman na magsasalita sa iyo ng ganong kabigat yan kung hindi naman mabigat yung dahilan. Oo, tama yung inano ni Wakiwak. Hindi naman magsalita yung mga kagwangs kung walang mabigat na dahilan, hindi siya kamura-mura. Di ba mga tangay? Tuloy natin. Tapos nabanggit niya sa akin na sinisiraan daw niya ikaw doon sa mga
sa mga doon sa may mga viewers o ano yun. May mga bata ganun ang pagkaka. Mga sinisiraan sa sponsor. Sponsor mga tangay. Minsan isang pinag-aagawan ay sponsor. Siguro may gusto magpakalinis ni Wakiwak para makakuha ng sponsor, di ba? Sponsor galing kay Sir Ka Business Official, kaya sinisiraan niya si Sir Ka Business Official. Ay hindi pumayag yung ano, yung makakagwa, ay ba, dinipinsan siguro si Sir Ka Business Official, ay pinagmumura siya. Ay hindi na rin siguro maganda yon, di ba mga tay? Kahit ako mga tay, kung marami siya salita nang galing kay Sir Ka Business, ay mamurahin ko siya. Bakit mo salitaan mo si Sir Ka Business Official? Ay malaking tulong niya sa amin, di ba? Malaking tulong niya sa akin si Sir Ka Business Official. Kung hindi siya kay Sir Ka Business Official, hindi makilala ka yung YouTube channel. Kamura-mura siya, di ba mga tay talaga? Banggit niya. Ngayon, tinatanong niya daw kung ano yon, kung sino yon. Sabi ko sa kanya, ay dapat alamin mo, dapat ay kontakin mo, tawagin mo para malaman mo kung ano talaga ang dahilan para hindi na lumala yung sitwasyon. Oo, tama yun. Dapat kinontak niya. Kinontak niya. Para hindi na lumala. Pero dito kay Rick Aningat, walang tigil. Comment doon kung saan na comment section, kung anong-ano, imbis kontakin niya si Ka Business Official na mag-ayos sila sa kanya. Laban ng laban eh. Kung ano-ano, kung sino pinapapatol doon sa message. So, ibig sabihin, wala sa kay Rick Aningat na magkaayos sila ni Sir Ka Business. Welcome siya sa private message na kausapin niya si Sir Ka Business Official. Kung anong magkaayos sila. Pero kay Wakiwak hindi. Nagpapansin para mapansin siya ng viewers ng Ka Business family. Nakita ko maraming mga conversation sa mga tayo at pambabanta. Oh, nakita ko. Marami siya pambabanta na sa message. Pinagpapatol niya yung mga reactor, mga viewers, yung mga ninja pa. Yun. In-advise ko siya na pumunta sa'yo. Yun talagang totoo. Kahit Dito, Rick Aningat. In-advisean ka pala ni Wakiwak na pumunta ka kay Sir Ka Business Official. Tama itong payo ni Wakiwak. Kay Rick Aningat. Mag-private message muna na pwede ba ako magpunta dyan. Pero nakikita ko dito sa mga conversation sa comment section, pinagpapatulan ni Rick Aningat yung mga viewers na against sa kanya. So wala talaga sa isip, sa puso ni Rick Aningat na papag-ayos kay Sir Ka Business Official. Gusto niya mapansin, mga tangay. Marinig pa ni Rick Tongban. In-advise ko siya na pumunta ka agad sa'yo para makipagkasundo o para pag-usapan. Ang dinadahil. Tama ito. Advice ni Wakiwak na pumunta ka at mapag-ayos doon kay Sir Ka Business Official. Kahit sa message na lang, private message. Si Sir Ka Business Official, madali yan magpapatawad. Oo. Basta masinsinan. Ay kung mas masika ka pa kay Sir Ka Business Official, ay hindi naman pwede yun. Diba mga tangay? Ha? Maganda to. Pinapayuan siya ni Wakiwak. Maganda to. Kaso lang si Rick Aningat, walang tigil ko sa magbanat sa comment section kung anong niya papagbabanta. Niya, natatakot siya doon sa mga kagwang dahil nga doon sa mga pinadala sa kanyang voicemail. Sabi ko, hindi naman pwedeng mangyari yun. Dapat sabi ko, nawain mo na lang. Natatakot siya sa mga kagwangs dahil may binitawang siya salita sa mga kagwangs. Kung malinis ang konsensya mo, Rick Aningat, kung maganda yung mo sa mga panitong, ba't ka matakot? Di ba? Lalaki ka ba? Tao ka ba? Ikaw ang nagmula. Ikaw ang nag-message sa mga kagwangs. Normal lang, mga kagwangs. Pinagtanggol si Sir Ka Business, baka mayroon sa sinalita na mabibigat din. Maganda advice ni Wakiwak na magpunta siya sa Sir Ka Business na mag-usap sila naman masinsinan, di ba? Mga kagwang kasi hindi
naman natin sa inaano, sinabi ko sa kanya, hindi naman natin sa ano tawag doon, yung dinadown ba? Pero iba naman ang level ng pinag-aralan mo, saka yung level ng pinag-aralan ko, saka level ng pinag-aralan ng mga kagwang. Tama. Kaya napaka unfair. Ang galing ni Wakiwak dito magpaliwanag, napakalinaw mga tagay mag-analisa. Oo. Iba-iba yung ugali, iba ugali ni Wakiwak, ni Aningat, yung pinag-aralan, yung analisa, 'di ba mga tay? Naman para sa kanila at siyempre para rin sa akin na mag-advise ng ganun kung hindi actual na mag-uusap kayo doon. Sinabi ko pa sa kanya na Aningat, sinabihan ka pa pala ni Wakiwak, ina-advisean ka, dapat nakinig ka na kagad. Hindi pa to hindi na inayaan mo lumaki pang issue na ito. Hindi mo ba alam, Rick Aningat, nasisira sa ka-business family community supporters? Balita ko, 400 subscriber na nalaga sa YouTube channel. Hindi mo ba naramdaman na yung ginawa mo ay paninira kay Sir Ka-Business Official? Siya ang tumulong sa'yo, na umakap sa'yo. Ikaw pa ang isa maging ahas kay Sir Ka-Business Official. Isa pa manira sa mga agwangs. Sino ba ang mali dito? Di ba mga tangay? Yan ang mga gadya mga tangay. Kung nag-alala ka o natatakot siya, sabihin niya sa akin kasi sasabay ako pag pumunta siya doon, pupunta rin ako roon. Dito, in-advisean pa siya ni Wakiwak na magpunta siya kay Wakiwak. Kung natatakot siya, ay sasamahan siya ni Wakiwak. So ibig sabihin natatakot siya magpunta sa compound ng Ka-Business Official. Siya ang guilty. Siya ang may mali. 'Di ba? Kung wala kang mali sa sarili mo, Rick Aningat, dala mo yung bayag mo. Nakausapin si Sir Ka-Business sa personal. Pero hindi. Dahil naramdaman mo sa puso mo, ikaw ang may mali. Dahil nahihiya ka. Yun ang totoo, Rick Aningat. Ikaw ang nagsumula ng isyo. Tahimik si Sir Ka-Business Official tumutulong. Di ba? Real talk lang tayo mga. Gusto ka pa nga samahan ni Wakiwak na magkaayos para maayos ng gusot na ito, para hindi na lumaki. Di ba? Para nga siyempre maliwanagan din yung mga isyo. Tama. Ganun pa man, dinadahilan niya ang totoo niyan, sinasabi niya na gusto niya, kung kukontakin mo daw siya, ikaw mismo boss at mag-set ng place kung saan. Aba, matindi, Rick Aningat. Gusto mo si Sir Ka-Business Official mag-sit o sa'yo, kumbinse? Isang kalokohan naman yun, Rick Aningat. Si Sir Ka-Business Official, isa rin napakabisi yan. Maraming tinutulungan na beneficiary yan. Tapos, ang kapal ng mukha mo na si Sir Ka-Business Official mag-approach sa'yo na ikaw una nag-issue kay Sir Ka-Business Official at kinuntak mo yung mga kagwangs at mayroon siguro na rinig ang mga kagwangs sa'yo at pinagmumura ka. Diba? Bigla ang sumulpot Tapos marami ka pang mga comment na dyan, mga conversation, mga kumbo na ganon, kung anong pinagsasalita mo. Dahil alam mo sa sarili mo, guilty ka at mayroon kang mali sa sarili mo. Kaya, in-advisean ka nga ni Wakiwak, samahan ka at para makausap mo si Ka-Business Official. Pero, inano mo pa si Wakiwak na gusto mo si Sir Ka-Business Official pa mag-contact sa'yo at mag-set, mag-usap. Isang kalukuhan yon, Rick Aningat. Para ka hindi ka ang lalaki. Para hindi wala kang bayag. Diba? Real talk lang tayo mga tangay. Pag-usapan, doon lang siya pupunta. Naalala ko, parang may sinabi ng gano'n Sabi ko, malabo yata mangyari yun. Dapat ikaw ang mismong pumunta doon sa... Tama, si Wakiwak. Malabo mangyari yun na siya ang pinagmula ng issue. Siya nag-create. Ikaw ang lumapit doon sa puder ni Ka-Business Official. Sa agray si Wakiwak, malabo mangyayari yun na si Sir Ka-Business Official pa mag-sit at mag-contact sa'yo, Rick Aningat.
na ikaw ang nag-create ng issue na ito at kung hindi pa tinitigilan dyan, mag-comment na hindi maganda pa tungkol sa kay Sir Ka Business Official. Kanya para maayos kagad yung issue na yan. Kasi hindi maganda yan eh. Hindi talaga Pag maganda. lumabas yan sa social media, ay hindi maganda. Yung mga comment niya pala doon sa mga comments, hindi maganda pinalita niya. Tapos, may conversation ako sa kanya na sinabi na, wag kang mag-post ng ano pa man laban sa kanila o magsalita ng mga kung ano pa. Oh. Kasi lalong lalala ang sitwasyon. Oh, tama si Wakiwak, mga tangay. Kaso lang, si Wakiwak ito, parang hindi lalaki. Parang walang bayag. Kung ano-ano yung kinukomment niya dyan, pinagpapatol yung mga reactor. Tama si Wakiwak. Tama si Wakiwak, mga tangay. Yung advice ni Wakiwak, ito mga tayo, balik natin. Kanila o magsalita. Ito. Wag kang mag-post ng ano pa man laban sa kanila o magsalita ng mga kung ano pa. Kasi lalong lalala ang sitwasyon. Yan. Dapat malinaw yan sa iyo, Wakiwak. Maganda yung advice ni Rick Aningat. Maganda ang advice ni Wakiwak sa iyo. Huwag ka mag-post kung ano-ano yung mga conversation. Pinagpapatol mo dyan. Mas lalo lalawak yung issue na yan kung gusto mo magkaayos. Pero ikaw mismo, Rick Aningat, ang ayaw mo magkaayos dahil wala kang tigil na tigil magsaksat dyan. Kala mo hindi ka lalaki. Lalaki ka ba? May bayag ka ba? Ito natin. May kabaliktaran sa napanood ko nung nakaraan na dyan sa video nyo na yun pala may mga conversation doon sa mga comment section na sumasagot pala siya doon. Oh. Maganda sana kung ang sagot niya doon ay hindi negative ba. Oh. Kumbaga, Buti pa to si Wakiwak alam. Ayun, may mga conversation doon na paninira pa. Paninira Sir Ka Business Official. So alam din pala ni Wakiwak na sumasagot ito si Rick Aningat. Ina-advisean ka pala ni Wakiwak na huwag ka magano message. So, pinapatrigger mo, pinapalawak mo pa ang issue. hindi. Yung pagkagaling ko dyan, boss, isang araw, di ba pumunta ko dyan? Hindi ko masyadong matandaan, pero hindi maglalayo dyan sa mga pizza na yan. Isang buwan pa nakalipas yata, matagal pa nakalipas eh. Nagkita na kami nung una, nung birthday mo yata. Pero hindi naman kami napupunta. Aningat, alam yung galaw, alam ang galaw sa social media. Magkaroon ng issue na mag-issue, ay huwag ka mag-ano ng conversation kung ano-ano at negative pa kay Sir Ka Business Official. Isa yan, mag-apoy, magpalawak ng issue, imbis mapaayos, mapaaga, maayos, naging mapalit, mapalawak pa eh, di ba mga tangay? Magaling si Wakiwak magpaliwanag, mag-advise. Madalas noon eh, saka wala naman kaming mga chat conversion mula nung yung unang nagkita kami doon sa birthday. Sa birthday mo, yung may swimming. Ayun lang una na kasi before kasi yan na yung pumunta sila dito sa bundok kasama mo ay mayroon siyang pinopropose na gusto niya mag-alaga ng mga manok at ilalagay dito. Kaya nga gusto niya madagdagan yung sukat ng luti niya eh. So yun, medyo madalas yung contact niya. Pero pagkatapos nung conversation namin, mula doon may nangyayari na issue ganyan, wala na halos. Isang magkakataon na yun, boss. Mahaba yun, boss. Nahiya na siya mga tangay na mag-contact kay Wakiwak. Kala niya siguro maging kakampi niya si Wakiwak. Baka kala niya siguro kampiya siya ni Wakiwak, pero ina-advise siya ni Wakiwak na ganon. Diba? Baka gusto niya sulsulan si Wakiwak. Pero hindi nadala ni Aningat si Wakiwak dahil mas matalino si Wakiwak, mga tangay. Diba? Mga tangay.
Siya, uy, grabe yung utak ni Wakiwak ah. Mas matalino to si Wakiwak, hindi kaya niya sulsulan, diba? Sa doon, Siya pa in-advise ni Wakiwak na huwag ka na conversation para hindi lumawak. Diba, in-advisean pa siya ni para hindi na maglaki ang isyo. Ay na siya analyze, mas marunong pa. Parang hindi ma-effective tong diskarte ko dito maging kakampi ko si Wakiwak, di ba mga tangay? Lahat ng magiging bagay na ka-business, Wakiwak, mga kagwangs, gusto niya gapangin maging kakampi niya matay para matira na lang si Sir ka-business pagkaisaan. Pero hindi niya, inano siya, ay, baka may sinalita siya na hindi maganda. Ay, kamura-mura talaga mga tangay si Rick Aningat. Mayroon ba kaming conversation ng through messenger. Kaya lang yung sa akin nabura. Nabura yung conversation namin na yon, yung mga pag-uusap namin. Pero doon sa pag-uusap namin yon, ito din yung pinag-usapan natin, yun din yung lumalabas doon. Kasi masyado siyang nalulungkot dahil nga sa pinagmumura siya ng mga kagwang, kaya medyo malungkot kasi hindi nga nakuha, hindi nga naghapang para maging kakampi. Malungkot siya. Kasi yung plano niya hindi nag-ayon sa plano niya. Yun ang totoo, real talk yun mga tangay. Kaya malungkot siya. Siyempre alam mo na, pagka nalulungkot yung tao, talagang hindi maiwasan umiiyak yan di ba? Para siguro makisimpatiya ba? Oo, tama. Oo naman, alam naman ni Rick yun. Siguro sobrang kalungkutan niya, hindi ko alam. Kasi alam mo naman si Rick, sanay yan sa acting. Alam mo naman si artista yan, ang kasama niya lagi, di ba? Laging nasa shooting yan, boss. At saka yung nagpunta ko dyan na nagpunta kami sa kambing. Wala ka naman kasalanan, bakit ba tatakot? Ano naman siyang kasalanan? Oo, kung wala ka na kasalanan, bakit ka matatakot? Dala mo bayag mo. Tunay ka lalaki. Pero dito tingin ko kay Wakiwak, hindi to lalaki. Hindi niya dala bayag niya. Kasi may plano siya, simpati, at di ba? Yun ang totoo. Sa matatakot ang pumunta. Kaya nag-isip din ako doon Tsaka ang tagal pa kasi bago nangyari na nag-usap kami noon, buwan na yata yung nakalipas bago ako pumunta dyan, di ba? At saka wala namang naging issue. Magliban lang na tawag dito, parang may ginawa na naman yata siyang issue, kaya malabo yun, na matakot siya, tingin ko. Malabo na po si Aningat, isa to, wala mga collaboration na sa'yo, Rick Aningat, dahil ganyan pag-ugali mo, magtitiwala. Wala. Sa pakitan tao ka lang, sarap lang, pagkatalikod mo, hinano mo, kalaban mo. Kung hindi mo maging kakampi. Sabihin na totoong takot sa kagwang. Siguro kung mapapanood ni Rick yung video na to, baka masasabi niya rin sa sarili niya, totoong hindi naman talaga siya takot. Kung maga nagdadahilan na lang yun, boss, tingin ko. Okay, nagdadahilan na. Totoo, agree ako kay Wakiwak. Bigay lang ng dahilan na wala talagang balak, gusto mapag-ayos ni Aningat kay Sir ka-business official. Hanapin simpati. Tapos walang tigil na conversation sa baba ng comment section. Puro negatibo pa. Ang pinupunto niya doon na wala siyang nagawang masama. At hindi niya alam kung bakit. Kung wala siya, kung gusto niya punto na wala siyang masama, hindi maganda, masama. Bakit hindi siya magharap? Magpunta sa lugar ni Sir ka-business official kung wala siyang kasalanan. Ay bakit takot siya? Di ba? Ibig sabihin, may ginawa siya hindi maganda. Di ba? Siya ginano ng mga kagwang. Yan. Alright mga tangay. Magaling si Wakiwak magpaliwanag mga tangay. Matalino. Kaya siguro tumigil na mag-contact si Rick Aningat kay Wakiwak. Ay, hindi ko to kayang maging
sulsulan si Wakiwak. Gusto niya siguro magkuha siya ng mga kakampi, parang ganon kung ano man plano niya, di ba mga tangay? So magagaling si Wakiwak gusto niya mapag-ayos si Rick Aningat kay Sir Ka Business Official, pero tingin ko dito mata si Rick Aningat ayaw. Oo, sabi nga ni Wakiwak, nag-ano lang ng dahilan, di ba mga tays? So alright mga tayo, ang full video na yan sa pakibisita sa YouTube channel ni Sir Ka Business Official. Pag-usap nila ni Wakiwak, supportan din natin mga tayo ang full video sa YouTube channel kay Sir Ka Business Official. Panoorin natin mga tayo, like and share natin, andun i-skip at i-subscribe natin Sir Ka Business Official. At si Papa Tins TV, kung hindi ka pa nakasubscribe sa kanyang YouTube channel, mag-subscribe mga tayo, panoorin natin mga vlog si Papa Tins TV, like and share natin, andun i-skip ads. Nag-reaction din ako dyan, isa rin napakasipag na charity vlogger yan. At Ka Business Family, sa kanilang second channel, subscribe natin, supportahan natin mga tayo. At mga kasamahan ko mga reactors, Anime Reactors TV, supportahan natin, subscribe natin Mamplers Channel, Taong Gala, Alminda Mix Vlog, Analisa Reality, Kalingap Turak, at si Inday Okray TV. Subscribe natin, supportahan natin mga tayo. At alright mga tayo, lang reaction ko. Kung nagustuhan mo, mag-like at like and share and subscribe para updated ka pa sa mga next reaction ko dito sa kay Sir Ka Business Official. Maraming salamat at lagi tayong mangingat mga tayo. Adios.